Ngayong araw tayo ay gagawa ng cassava cake. Ito yung cassava cake na napakasarap na talaga namang hindi nyo malilimutan sa tanang buhay. Char. Hindi nga, totoo. Sa totoo lang po ay napakasarap talaga itong ating gagawin ngayon na cassava cake. So pagkatapos po natin tanggalan ng ugat niya sa gitna ay hihiwa-hiwain ko po ito ng maliliit or ng manipis kasi nga po ilalagay ko po siya sa ating blender. Pero kung meron kayong grater dyan, mas maigit po yun kasi mas mabilis po yung pag-grate natin sa ating cassava. Nagkataon po na wala po tayong magagamit ngayon na malaki kaya ang naisip ko, i-blender ko na lang siya. Iniisip ko kasi mas mapapabilis kung i-blender natin. Pero yun nga yung kasabihan na kung kailan ka nagmamadali ay saka ka naman natatagalan. Yun po yung nangyari sa atin dito. Kaya nga po ay suggest na kung meron po kayong grater dyan, mas madali po yun kesa po sa blender. At naglagay pa po kami dyan ng konting tubig para lang po mapabilis po yung pag-ikot. Pero ganun pa rin po yung nangyari, talaga pong mabagal po. Mas maigi na lang po talaga kung meron kayong gadgaran dyan. At ayun na nga po, pagkatapos po ng pagkahaba-habang oras po, ayan na po at sinasala na po natin yung ating cassava. Tatanggalin lang po natin yung juice niya para po matanggal yung pait-pait. Ayan, wag naman po masyadong pigang-piga po talaga kasi mawawala po yung lasa ng ating cassava. Kasi po nasubukan ko na po dati yung talagang pigang-piga po ang ginawa namin. Kaso lang po nung naluto na po yung ating cassava cake ay wala na po siyang lasang cassava. At ayan na po yung ating 2 kilos na cassava. So ngayon po ay mag-a-add na po tayo ng 2 large egg. Ayan, buong egg po ang ilalagay natin. Sumunod po 1 cup coconut milk, 1/4 teaspoon salt, 1 cup evaporated milk, at saka 1 can condensed milk. And mag-a-add din po tayo ng 1/2 cup white sugar. Ayan. At sumunod po, maglagay rin po tayo ng 1/2 cup melted butter. Ayan. I-mix lang po natin ng i-mix hanggang matunaw po yung ating sugar. At sa puntong ito, dapat po naka-preheat na po ang ating oven ng 170 degrees Celsius. Ayan. Haluin lang po natin ng maigi. Pero kung wala po kayong oven, pwede po kayong gumamit ng steamer dito. Medium heat lang po. So ngayon po, gumamit po tayo ng ating wire whisk para po mas madali po yung ating pag-mix. Haluin lang po natin ng haluin. Ito'y talagang napakasarap pag natikman nyo ito ay talaga naman. Babalik-balikan nyo talaga ito pagka natikman nyo ang recipe na ito. Talagang hindi siya nakakaumay. Ang sarap sa kape. At ayan na po yung ating mga lianera at baking pan na ating paglulutuan. So naglagay lang po tayo ng foil. Kasi po pagka naluto po siya, mas madali lang pong tanggalin po pagka meron pong foil. So ayan, kailangan po maglagay po tayo ng ating foil sa ating mga baking pan. At iluluto lang po natin to sa mga 50 minutes po. Tignan nyo na lang po pagka after 50 minutes kung luto na po siya, kung dry na po yung toothpick nyo, pagka inano nyo po, tinusok nyo po, okay na po yun. Ayan. At ayan na po, ready na po siya para isalang natin. So 170 degrees Celsius po ang ating oven at iluluto po siya ng 50 minutes po. At ngayon naman ay gagawa tayo ng ating toppings. Kailangan po natin ng 1 cup evaporated milk or coconut milk, 1 egg yolk, at mag-add din po tayo ng 1/2 cup condensed milk po. At ihalo lang po natin ang maigi at mamaya lang po pag naluto na po yung ating cassava ay ilalagay po natin ito sa ibabaw. At ayan na po, i-mix lang po natin ng maigi.
At ayan na po, luto na po yung ating kasaba at ibubuhos lang po natin sa ibabaw yung ating mixture na pang toppings. Ayan. So dapat po ay malagyan po lahat po yan sa ibabaw. Yan po yung magpapasarap lalo sa ating kasaba. Pagka natikpan nyo po ay talaga naman. Maglalagay din po tayo ng konting cheese sa ibabaw pang paalis umay po. At ayan na po yung ating kasaba cake. Ang sarap-sarap po niyan, lalo na po pagka meron pong kasabay na kape. So hanggang dito na lamang po and thank you for watching.